Okay, sasagutin ko po dito sa video na ito kung totoo ba talaga at papaano ba talaga makakalaban po ni General Casimero itong si Naoya Inoue. Makinig ka ha, ito mas matindi pa yung source ko sa mga source nitong mga to ha. Malamang nanonood yung mga vloggers dyan, makinig kayo sa dulo. Pero ito, nire-review ko rin yung yung makakalaban po ni Jerwin Angka sa darating pong June 28, June 29 dito sa Pilipinas. Mukhang matindi itong makakalaban niya. Mukhang delikado po eh. Bigyan ko kayo ng keys to win and my prediction for that fight. Yan po yung ating next big fight. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pao Saludong Paco Sports. Kung baguhan po kayo dito, please subscribe, share, and hit that notification bell para araw-araw meron ko po kayong pawang katotohanan, balita, kwentuhan sa boxing, sa basketball at iba pa. This is our boxing edition. 3 topic po ang ating pag-uusapan. Unahin ko muna, isingit ko lang muna itong kay Manny Pacquiao. So, kamakailan lamang po ay nanalo po itong si Liam Paro and he took on the IBF title from Louis Crocker and mukhang itong boksingero na ito ay gusto pong makalaban ang ating pong pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Ang problema, meron na schedule si Manny Pacquiao sa September, no? Which is, yung pa, no? Medyo delikado pa dahil dito kay Floyd Mayweather na hindi natin alam kung ano na ba nangyayari sa buhay niya. So baka posible ito ipalit, no? At least may title fight. But however, it's not gonna be that big of a fight. Kasi hindi naman title ang basihan kung bakit naging malaki ang laban pag Floyd Mayweather at Manny Pacquiao. At ang gusto yata nila sa Australia. Hindi ko lang alam babalik si Pacquiao dyan sa Australia. But I think it could make sense kung gusto ng title ni Manny Pacquiao. I think he has a chance to beat this guy. But honestly, I wouldn't do it in Australia, but pwede na rin, mas malapit. Baka pwede tayong makapunta, di ba? So, yun lang. And, kasi meron na ba? Ito. Trinidad versus Angkaha. So, sa darating pong June 28, napapalaban po si De Los Santos tsaka si Valenzuela sa Zuffa 08 at kasama po sa main card ang ating pong pambato na si Jerwin Angkahas. Si Jerwin Angkahas po ay lalaban po sa featherweight division. Kung matatandaan po natin, si Jerwin Angkahas ay isa po sa ating long-time reigning super flyweight champion. So siya po ang isa sa pinakamagaling na super flyweight. 115 pounds. So medyo malayo-layo po itong lalabanan niya sa usual weight niya. 126. Now here's my concern on this one. So papakita ko muna sa inyo yung kartada. 5'9 and 5'6. Okay. And then, ito po yung stats. So, maganda rin yung pareho sila ng knockout percentage. But here's where the concern is from. Okay. Ito po yung kartada ni Omar Trinidad. Undefeated po siya. So, kung i-scroll down mo, nakakalaban po ni Omar Trinidad, si Max Ornelas. So, yun yung pinapanood ko laban sa Zuffa. 10-round TKO. Ito po, 23-1-0, 26-3-0, 31-4, 17-2. So, may mga dekalidad po recently ang mga nakakalaban ni Omar Trinidad. Now, si Jerwin ay sanay din sa mga dekalidad na laban. However, in his last 3 fights or 4 fights, medyo hindi po maganda yung mga kanyang laban. Yung mga nakakalaban niya ay parang kayang-kaya niya. Lalo na itong laban niya sa Kay Tostado. And that's 126. Now, one other thing that's the concern is ito 123, ito 121, 125. So, yun po at yun nga po kay Takuma, kay Martinez natalo siya 2 beses. So, kumbaga yung timbang kasi nahirapan na si Jerwin eh. So, ito po ay kanyang unang pagsubok na matindi talaga sa 126 pounds. And the last time I watched him sa 126, he wasn't that fast. And just honestly speaking, now, let me tell you what I think of this fight and anong dapat pong gawin ng ating pong kababayan para po siya ay manalo. Na again, nire-review ko itong laban na ito. Ilang beses din napabaksak nitong ni Trinidad, itong kalaban niya hanggang sa tinigil po ng referee. Mabilis ang mga kamay ng kalaban niya. Mas mahaba. 5'10 against 5'6 or 5'9. At
ang keys to win para kay Jerwin ang Cas para sa akin. And ito po yung maganda kay Jerwin. Kasi mahaba po ang training ay mukhang nagprepara talaga. Meron po siyang conditioning coach, si Memo Heredia. Nakita po natin yung mga video. So, isa po na sana mangyari ay mapabilis ulit si Jerwin sa 126 pounds. Yung kanyang kamay. But the most important thing for me is head movement and footwork. Yan po yung honestly nawala kay Jerwin ng Kahas sa kanyang huling mga laban sa featherweight division. So, if maibalik niya yung footwork again, very important, and ang kanyang head movement dahil mabilis ang mga counter nito. So, kung siya ay meron yan, he might win by decision. But kung medyo nahirapan pa rin po siya sa speed at saka sa footwork, lalo na yung head movement, he might lose by decision or worse, by knockout. But syempre, ang puso natin, ang suporta natin kay Jerwin ng Kahas, sana po si Jerwin ng Kahas ay nakapag-training, kondisyon. Kasi kung kondisyon si Jerwin, napakalaki po ng chance rin niyang manalo dito. I think he's the underdog on the odds, no? And ganoon naman talaga. So, ito po, pag nanalo si Jerwin ng Kahas dito, he's gonna get bigger fights, and pagkakataon niya ito kasi sa Zuffa talagang magiging active siya. As long as he keep on winning, he's gonna get on more and more fights and quality fights po sa Zuffa Boxing. Like, look at this Omar Trinidad. Lumaban nung January 23, ngayon lalaban na naman siya June. So 3 fights sigurado yan sa Zuffa Boxing. Alright, and moving on. So ito po yung chismis. No? Ito daw si Jerwin si General Casimero ay magsasign na kay Inoue, ay kay Kameda uli, which is expected, sinabi ko naman sa inyo. And it makes sense na 3-fight deal talaga kasi maganda dun mag-setup eh. Hopefully bandang huli ay championship, which is again, but it doesn't have to be bandang huli. Totoo lang, magugulat kayo dito pero sinabi ko na sa inyo aakyat ng timbang yan. 'Di ba? Hindi pa man pinapalabas ng iba, sa tingin ko aakyat na ng timbang yan. I'm not in liberty kasi to speak yung mga bawal pang sabihin sa source ko. Baka magalit source ko, hindi magkwento sa akin kung ano nangyayari sa loob ng sa Casimero camp. But sa tingin ko magiging maganda yung career ni Casimero if he continues to win. Sa totoo lang, pag nagte-training naman siya na maayos, no, regardless kung anong ugali niya sa akin or sa mga tao o sa iba, pag nagte-training siya na maayos, talagang mahihirapan talunin siya. At pinakita niya po yan ng kanyang magkapatid sila na kaya nila. So, again, ang mangyayari po niyan, may mga balita nga na siya po ay manonood ng isang malaking laban. Hindi ko lang mabanggit pa kung saan eh. But, I think sa second fight, hindi sa third fight, baka isang matinding laban na naman ang kaharapin niya. Pero the best way, sabihin ko sa inyo, para makalaban si Inoue, kasi nagsalita na rin yung promoter ni Inoue na kailangan may title si Casimero, which is yun naman din yung unang sinasabi ko sa inyo So kaya nga sabi ko sa inyo, makinig lang kayo lagi dito, sabi ko sa inyo yung mga tunay na nangyayari. So kailangan lang makakuha ng title ni Casimero, and the best way to do that, and I've been saying this time and again, is to go up to 126. If he wants to target Naoya Inoue. Now, kung siya po ay masaya at hindi na kailangan na bully sa Inoue, he can stay at 122 kung kaya niya pa. So, yun yung pinag-uusapan dun eh. But, here's the deal. Dalawang ruta na pwedeng puntahan yan at may inaabangan sila. Depende po sa gagawing move ni Naoya Inoue yan. Okay? Because you can actually get the belt at 122 pagkaakyat ni Naoya Inoue. So, dalawang positioning ang pwede niyang gawin. 'Di ba? Either lumaban na siya sa 126, get an eliminator fight there, or, iwanan niya na si Inoue. Mag-focus sa 122, he can get a title fight in his second fight. Alright? Ano sa tingin niyo mas magandang gawin ni Casimero? Alright? Let me know sa comment section, guys.